Gemini, hindi ka natagpuan ng mensaheng ito ng aksidente. Pinangunahan ka rito ng isang dahilan. May isang tao na inakala nilang pwede nilang laruin ang puso mo at umalis na walang iniwanang bakas, pero may ibang plano ang tadhana. Ang parehong taong minsang hindi pinahalagahan ang iyong halaga ay ngayoy ginuguluhan ng iyong katahimikan. Natututo sila na ang pagkawala mo ay hindi kailanman kalayaan, ito ang kanilang pinakamalaking aral. Habang nakikinig ka, ang universo ay naglilipat ng enerhiya pabor sa iyo. Ang mensaheng ito ay nagdadala ng pahiwatig na matagal mo nang hinihintay. Huwag mag-scroll palayo, ang susunod na mabubunyag ay maaaring baguhin ang lahat para sa iyo. Gemini, napapansin mo ba nakakaiba ang hangin sa paligid mo nitong mga nakaraang araw? Mas tahimik, mas mabigat, halos para bang may isang bagay na hindi nakikita ang naghahanda upang magpakita. Binabantayan ka ng mga bituin, bawat luha na iyong tinago, bawat ngiti na pinilit mong ipakita, bawat sandali na pinili mo ang kapayapaan sa halip na paghihiganti. At ngayon, tumutugon ang universo. Pumasok ka sa isang panahon kung saan sisimulang lumitaw ang katotohanan, at ang mga minsang nagdulot sa iyo ng sakit ay mararamdaman ang bigat na iniwan nila sa puso mo. Sa paniniwala ng mga Filipino, kapag kumikislap ang kandila kahit walang hangin, nangangahulugan ito na may espiritu na malapit, gumagabay, nagpoprotekta, at nagpapaalala sa iyo na walang nakakaligtas sa banal na oras. Ngayong gabi, Gemini, ibinubulong ng espiritu na ang iyong katahimikan ay hindi kailanman kahinaan, ito ay kapangyarihan. At malapit na, ang taong minsang minura ang iyong halaga ay maiintindihan na ang tunay na ibig sabihin ng pagkawala. Manatili hanggang sa dulo, malapit nang lumantad ang mensahe mo mula sa langit. Ang enerhiya ng nakaraan. Gemini, bago natin pag-usapan ang darating, balikan muna natin ang dati. Dala mo ang bigat ng pag-unawa sa mga taong hindi man lang sinikap na unawain ka. Nagbigay ka ng liwanag sa mga nakatayo sa iyong anino, at sa kabila nito, tinawag ka nilang malayo. Sa kanilang kwento, ikaw ang nagbago, ngunit sa katotohanan, ikaw ay nagigising lamang. Noong isang panahon, ang puso mo ay puno ng pag-ibig, tiwala, at walang katapusang pasensya. Naniniwala ka na ang katapatan ay makagagaling sa sugat ng distansya. Pinanatili mo ang koneksyon, kahit na bumubulong ang iyong intuisyon, may mali rito. Nagdasal ka para sa mga palatandaan, Gemini, at dumating ang mga palatandaan, ngunit pinabulag ka ng pag-ibig. Ang kumikislap na kandila, ang biglang lamig sa gabi, ang paulit-ulit na panaginip, lahat ay babala mula sa universo. Huwag mong mawala ang sarili mo habang sinusubukang panatilihin sila. Ngunit ginawa mo, hindi ba? Nagbigay ka hanggang sa maramdaman mong walang laman ka na. Pinatawad mo bago pa man sila humingi ng tawad. Nanatili kang nakatayo habang sila ay tumakbo sa mga bisig ng tukso, naniniwalang isang araw, babalik sila na may pasasalamat. Sa halip, bumalik sila na may mga palusot. Ipinapakita ng tarot ang nanakabaligtad, simbolo ng sirang pagkakaisa, mga desisyon na ginawa dahil sa pride, at mga pusong pinaghiwalay ng ego. Pareho kayong itinakda upang magturo sa isa't isa, ngunit isa lamang ang piniling matuto. Akala nila ang pag-ibig ay kontrol, alam mo na ang pag-ibig ay sakripisyo. Akala nila ang katahimikan ay kawalang interes, alam mo na ang katahimikan ay proteksyon. Sa Filipino spirituality, kapag ang isang tao ay umiiyak sa katahimikan, ang kanilang espiritu ang pinakamalakas na nakikipag-usap sa langit. At Gemini, nagsalita ang iyong kaluluwa, malakas, malinaw, at dalisay. Bawat luha mo ay naging panalangin, bawat gabing walang tulog ay naging kandila para sa banal. Hindi ka iniwan, pinagmamasdan ka, inihahanda para sa isang mas dakilang bagay. Hindi nila ito nakita noon, ngunit ang iyong pagkawala ay naging kanilang salamin. Bawat taong nakikilala nila ngayon ay nagpapaalala sa kanila tungkol sa iyo, ang kabutihang loob mo, ang iyong tawa, ang iyong lakas. Hinahabol nila ang mga pansamantalang aliw, umaasang makakalimot, ngunit may sariling ritmo ang tadhana. Mas sinusubukan nilang burahin ka, mas malinaw ang iyong alaala. Lumilitaw ang card na pagkawasak, paggising, balanse ng karma. Ang itinayo nila sa kasinungalingan ay ngayoy bumabagsak. Ang mga kaibigang minsang sumuporta sa kanila ay tahimik na. Ang kapayapaan na hinanap nila ay naging pagkabalisa. Ganito gumagana ang tadhana, Gemini. Hindi ito nagpaparusa, nagtuturo ito. Ikaw ang aral na ayaw nilang matutunan. Ipinakita mo sa kanila kung ano ang tunay na pag-ibig, at sa kanilang kawalang mature, inisip nila ito bilang kahinaan. Ngunit may paraan ang buhay upang bumalik sa tamang takbo.
Ang parehong pusong minsang binalewala ay ngayon umuugong sa kanilang katahimikan. Ang parehong enerhiyang naubos nila sa iyo ay ngayon bumabalik sa iyo, pinarami, pinarinis, at nagliliwanag na parang puting apoy. At sabi ng Espiritu, huwag kang lumingon. Sa sandaling pinakawalan mo, nagsimulang kumilos ang langit para sa iyo. Sa paniniwala ng mga Filipino, kapag ang isang paru-paro ay biglang pumasok sa iyong bahay, nangangahulugan ito na bumibisita ang isang yumaong kaluluwa o anghel na tagapag-alaga upang aliwin ka. Ang mga palatandaang ito ay hindi basta-basta, mensahe ito mula sa iyong mga ninuno na nagsasabing nasa tamang landas ka. Gemini, ang nakaraan mo ay hindi kailanman parusa, ito ay paghahanda. Ang pagtataksil na hinarap mo ay isang pagsubok sa pananampalataya. Ang katahimikang dinaanan mo ay isang sagradong espasyo para sa pagbabago. Habang abala silang patunayan na mali ka, tahimik na pinatunayan ng universo na ikaw ay tama. Ngayon, tanong ng Espiritu, handa ka na bang pakawalan ang kwentong nagwasak sa'yo? Dahil sa sandaling gawin mo, maaari nang isulat ng tadhana ito pabor sa'yo. Ang enerhiya mo ay huminog. Ang aura mo ay nagliliwanag ng kakaiba ngayon, mas kalmado, mas matalino, hindi matitinag. At habang nagpapatuloy ka, makikita ng parehong mga taong minura ka kung ano ang hitsura ng banal na proteksyon. Isinasara na ang kabanata ng nakaraan, Gemini. Ngunit bago tayo lumipat sa susunod na pahina, nais ng universo na maunawaan mo ang isang bagay. Hindi kailanman ikaw ang nabigong magmahal. Ikaw ang nagmahal ng napakalalim hanggang sa maging paggising ng iba. Hawakang maingat ang katotohanan iyon dahil sa susunod na bahagi, ibubunyag ng mga bituin kung ano ang nangyayari kapag tuluyang bumabalik ang karma. Ang pahayag. Gemini, nagbabago ang hangin sa paligid mo. Ang enerhiyang minsang nagpabigat sa iyo ay ngayon nagtutulak patungo sa iyong pag-angat. Ito ang sandali kung saan sinisimulang itama ng universo ang balanse. Bawat kabutihang ginawa mo ng walang kapalit, bawat salitang sinabi mo na hindi narinig, lahat ay naitala sa banal na oras. At ngayon, ang parehong katahimikan na minsang sumakit sa iyo ay nagiging iyong panangga. Ipinapakita ng Espiritu na may isang tao na hindi mapakali. Hindi sila makatulog nang hindi naiisip ang iyong pangalan. Sinusubukan nilang tunawin ang alaala mo sa ingay, musika, tawanan, kumpanya, ngunit bawat sandali ng katahimikan ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang nawala. Ang kanilang puso ay tumitibok sa ritmo ng pagsisisi, at ang parehong mga mata na minsang hindi ka pinansin ay naghahanap sa iyo sa bawat tao. Ipinapakita ng tarot ang nagbubukas ang mga ilusyon, lumalabas ang mga katotohanan. Ang mga nakatago sa dilim ay inilalantad sa liwanag. Ang mga nandaya sa iyo ay ngayoy nadadaya rin. Ang enerhiyang pinakawalan nila sa mundo ay bumabalik sa kanila. Gemini, ito ang karma na ipinapakita sa iyong harapan, ngunit hindi bilang paghihiganti, bilang pahayag. Sa paniniwala ng mga Filipino, kapag paulit-ulit na lumalabas sa isip mo ang pangalan ng isang tao, nangangahulugan ito na iniisip ka ng kanilang kaluluwa, tinatawag ang iyong enerhiya pabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbababala ang Espiritu, hindi lahat ng nakakaalala sa iyo ay karapat-dapat makalapit sa iyo. May ilan na naakit hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa liwanag na dala mo. At ang liwanag mo, Gemini, ay hindi kailanman naging mas maliwanag. Tahimik kang gumaling. Itinigil mo ang pagpapaliwanag ng iyong halaga. Natutunan mo na ang pagsasara ay hindi palaging dumarating sa pamamagitan ng usapan, minsan, dumarating ito sa pamamagitan ng kapayapaan. Ang kandilang sinisindihan mo sa gabi, ang panalangin na binubulong bago matulog, ang luha na pinalalabas sa mga bituin, lahat ito ay bumuo ng pader ng banal na proteksyon sa paligid mo. Ipinapakita ng Espiritu ang tanda ng muling pagsilang, pag-asa, at pagbubukas ng tadhana. Lumilitaw ang card na ito kapag nakaraan na ang pinakamalala. Ipinapakita nito na ang sakit mo ay hindi na parusa kundi layunin. Bawat gabing walang tulog ay naging binhi ng lakas, at ngayon, dinidiligan ng universo ang binhing iyon ng kasaganaan at pag-ibig. Ang taong nagtaksil sa iyo. Sa wakas, nakikilala nila ang kanilang sarili sa iba. Ang parehong kasinungalingang sinabi nila ay naipapakita rin pabalik sa kanila. Ang parehong kawalan na iniwan nila sa iyo ay ngayon umuugong sa kanilang sariling kaluluwa. Sabi ng Espiritu, ito ang kapalit ng paglalaro sa mga pusong dalisay. Sa paniniwala ng Filipino spirituality, kapag biglang umulan sa ilalim ng maaraw na langit, may aswang o naguguluhang kaluluwa ang umiiyak, tanda na ang katotohanan ay dumampi na sa pusong may sala.
At sa isang lugar, Gemini, umiiyak ang espiritu ng isang tao. Ang ngiti nilang ipinapakita sa mundo ay nagtatago ng bagyong kanilang nilikha para sa sarili. Samantala, nagbago na ang iyong enerhiya. Hindi mo na hinahabol ang sagot, naaakit mo na ito. Hindi ka na nakikiusap para sa pag-ibig, ipinapahayag mo na ito. Naging magnetiko ka, at pati ang universo ay humihinto kapag binibigkas mo ang iyong intensyon. Ibinubulong ng espiritu, Gemini, huwag mong hanapin ang hustisya gamit ang iyong mga kamay, ang hustisya ay papalapit na sayo. Nang masaktan ang puso mo, nagdasal ka para sa kapayapaan, hindi paghihiganti. At ang isang pagpili na iyon ang nagpasimula ng banal na reaksyon. Pinaparangalan ng universo ang dalisay na layunin. Walang naiiwan na dapat dumating sayo. Ipinapakita ang simbolo ng pagsasara ng siklo at pag-ikot ng tadhana pabor sayo. Ang mga nagtawanan sa sakit mo ay malapit ng masaksihan ang iyong mga biyaya. Ang parehong mga taong nagduda sa iyo ay maririnig ang iyong pangalan sa mga lugar na hindi nila inasahan. At ang taong nagtangkang burahin ka ay maiintindihan na mas lalo lamang nilang hinukay ang alaala mo sa kanilang kaluluwa. Gemini, nais ng espiritu na maunawaan mo, hindi ito tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa balanse. Ang enerhiyang minsang ibinigay mo sa iba ay bumabalik sa iyo. Kaya nararamdaman mo ang gaan, katahimikan, at kaayusan. Maaaring mapansin mo ang paulit-ulit na numero, 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, 5 oras 55 minuto, mga palatandaan na malapit ang iyong mga anghel. Maaaring mangarap ka ng tubig, kalsada, o bukas na pintuan, lahat ay simbolo ng pagbabagong muli at banal na galaw. Sa paniniwala ng Filipino, kapag ang kandila mo ay matatag na sumisindi ng walang kislap, nangangahulugan ito na narinig ang iyong panalangin. At kamakailan, matatag ang apoy ng iyong kandila, hindi ba? Iyon ay dahil ang iyong espiritu ay nakarating sa antas ng kapayapaan, kung saan walang panlabas na enerhiya ang makaapekto sa iyo. Sabi ng espiritu, hindi mo na hinihintay ang kanilang paghingi ng tawad. Nasasaksihan mo na ang kanilang pagbabagong anyo. Ang dating sugat ay naging karunungan. Ang dating bumagsak sa iyo ay ngayon bumubuo sa iba sa pamamagitan ng iyong kwento. Kaya, habang umuusad ang kasalukuyan, tandaan ang katotohanan ito. Hindi nakakalimot ang universo sa pusong pinili ang habag kahit may dahilan upang maghiganti. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga bituin ay ngayon kumikilos pabor sa iyo. Gemini, nagbabago ang enerhiya mo mula sa pakikibaka tungo sa paglikha. Hindi ka na nakakulong sa siklo ng bakit. Pumapasok ka sa panahon ng kung gaano kalayo ang iyong narating. Ngunit hindi pa tapos ang pagbasa, dahil sa susunod na bahagi, maghahatid ang espiritu ng mas malalim na mensahe. Isang banal na mensahe. Isang ritual. Isang bulong mula sa iyong mga ninuno para lamang sa mga handang tanggapin ito. Ihanda ang iyong puso, Gemini. Malapit ng direktang magsalita sa iyo ang langit. Ang banal na mensahe. Gemini, ngayon ay papasok tayo sa pinakasagradong bahagi ng iyong pagbabasa, kung saan hindi na lamang bumubulong ang espiritu kundi direktang nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Ito ang banal na mensahe, ang gabay na ipinadala ng iyong mga ninuno, ng iyong mga anghel na tagapag-alaga, at ng mismong universo. Ang iyong maririnig ngayon ay hindi aksidente, ito ang sagot na matagal mo nang ipinagdasal, nakabalot sa anyo ng karunungan. Sinimulan ng espiritu sa pagsasabi, hindi ka kailanman nakalimutan. Ikaw ay inihahanda. Ang katahimikan na minsang pinagalitan mo ay ang paraan ng universo upang ayusin ang mga piraso ng iyong buhay upang lahat ay magtagpo sa banal na kaayusan. Bawat pagtanggi ay nagbigay ng bagong direksyon. Bawat pagkaantala ay nagbigay proteksyon. Bawat pusong nasaktan ay naglinis sa iyong espiritu hanggang sa maipakita nito ang liwanag ng katotohanan. Ipinapakita ng tarot ang card ng kaliwanagan at paggising ng kaluluwa. Ipinapakita nito na ikaw ay nasa espiritual na pag-iisa, hindi bilang parusa kundi bilang pagbabago. Sa paniniwala ng mga Filipino, kapag ang tandang ay tumutugtog sa hindi karaniwang oras, nangangahulugan ito na may mga hindi nakikitang puwersa na kumikilos, at kamakailan, Gemini, sila ay kumikilos para sa iyo. Nililinis ng banal ang mga landas na hindi mo pa nakikita. Sabi ng espiritu, ang iyong pangalan ay binanggit sa mga silid ng liwanag. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga, ang iyong mga ninuno, at ang enerhiya ng mga nagmahal sa iyo, bago ang buhay na ito ay lahat ay nagbabantay sa iyo. Ginagabayan ka nila patungo sa kapayapaan, kasaganaan, at kalinawan.
Kaya't kamakailan, naramdaman mo ang biglang alon ng katahimikan, kahit sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito basta-basta, ito ay banal na pagkakahanay. Ngayon, ibinibigay ng Espiritu sa iyo ang isang ritual, paglilinis ng alaala at puso. Ngayong gabi, sindihan ang isang puting kandila. Ilagay ito sa isang pinggan ng asin, dahil ang asin ay nagpapadalisay ng enerhiya. Isulat ang buong pangalan mo sa isang maliit na papel, at sa ilalim nito, isulat ang mga salitang ito. Ipinapalaya ko ang hindi na nakakatulong sa aking kaluluwa. Binubuksan ko ang aking landas patungo sa banal na kapayapaan. Habang sinusunog ang kandila, isipin ang bawat sakit, pagtataksil, at kalituhan na nagiging usok, tumataas at umaalis sa iyong enerhiya. Kapag kumikislap ang apoy, bulong ng banayad, ako ay pinatawad, ako ay malaya, ako ay paborito. Ang ritual na ito, karaniwan sa maraming sambahayan sa Pilipinas, ay nag-ugnay sa iyo sa banal na hangin, sagradong hangin na nagdadala ng mga panalangin sa langit. Sabi ng matatanda, kapag ang apoy ay matatag pagkatapos kumislap, narinig na ng Espiritu ang iyong panalangin. Bantayan mo ang kandila mo, Gemini, dahil ang sandaling iyon ng katahimikan ay tanda na natanggap ang iyong panalangin. Patuloy ang Espiritu, huwag kang matakot sa pagiging mag-isa, sa pag-iisa, bumabalik ang iyong kapangyarihan. Sa mga darating na araw, mapapansin mo na may mga tao na unti-unting nawawala sa paligid mo. Huwag mo silang habulin. Inaalis ng universo ang sinumang enerhiya ay nakaistorbo sa iyong kapayapaan. Tandaan, minsan ang banal na proteksyon ay tila pagtanggi, ngunit ito ay laging biyaya sa anyo ng sorpresa. Lumilitaw ang isa pang card. Ito ay mensahe tungkol sa paggising ng iyong intuisyon. Maaaring mangarap ka ng tubig, hagdan o tulay. Ito ay pahiwatig ng langit, tanda na ikaw ay tumatawid sa bagong yugto ng espiritual na paglago. Kung magigising ka mula 2 hanggang 4 len, huwag matakot. Ito ang oras ng bulong ng Espiritu, kung kailan sinusubukang makipag-usap sa iyo ang iyong mga ninuno sa pamamagitan ng panaginip at banayad na kaisipan. Kapag nangyari ito, ilagay ang iyong kamay sa puso at sabihin, ako ay nakikinig. Darating ang mga sagot, hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Paalaala rin ng Espiritu, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik ng tao sa iyong buhay, ito ay pagpapalaya ng puso mo mula sa kanilang anino. Habang nagpapatawad ka, nagbubukas ka ng espasyo para sa mga biyayang hindi makakarating habang nananatili ang dalit. Sabi ng mga nakatatanda sa Pilipinas, ang kamay na humahawak ng sakit ay hindi makatatanggap ng grasya. Kaya pakawalan mo na ito ngayon, Gemini. Sa iyong susunod na mga panalangin, tawagin ang Arkanghel na manggagamot. Hilingin sa kanya na pagalingin hindi lamang ang puso mo, kundi pati ang enerhiya mo. Isipin ang berdeng liwanag na pumapalibot sa iyo, nagliliwanag sa bawat hininga. Ito ay enerhiya ng paggaling. Inaalis nito ang pagod, pagkabalisa, at mga alaala na hindi na nakakatulong sa paglago ng iyong kaluluwa. At kung nais mong muling magmanifest ng pag-ibig, hindi yung uri na sumisira, kundi yung uri na bumubuo, isagawa ang ritual ng dahon ng laurel. Isulat ang salitang love sa tuyong dahon ng laurel, hawakan ito sa apoy ng kandila, at bulong, naway matagpuan ako ng pag-ibig sa katotohanan, sa kapayapaan, at sa banal na oras. Hayaan ang abo ay lumipad at huwag nang lingunin pa. Ang gawaing ito mismo ay nagpapadala ng intensyon mo sa universo. Ngayon, ipinapakita ng Espiritu ang kagalakan, init, at pagbabagong muli. Ipinapahiwatig nito na ang iyong espiritu ay muling isinisilang. Ang liwanag na minsang malayo ay bumabalik na sa iyo. Mapapansin ng mga tao ang iyong glow. Ang mga oportunidad na tila hadlang ay magbubukas. Kahit ang paraan ng pagtingin mo sa sarili ay magbabago, dahil ang bersyon ng iyong minsang humihingi ng pag-ibig ay hindi na umiiral. Sa Filipino spirituality, kapag ang paru-paro ay dumapo malapit sa iyo o paikot-ikot sa paligid, nangangahulugan ito na kumpleto na ang pagbabago. Kaya sa sandaling mangyari ito, umiti, ito ay ang iyong mga ninuno na nagsasabing, ipinagmamalaki ka namin. Gemini, malinaw ang banal na mensahe. Hindi ka naaral, ikaw ay biyaya. Hindi ka na gumagaling mula sa nakaraan, tinuturuan mo na ngayon ang iba kung paano ito malalampasan. Handa na ang universo na gantimpalaan ang iyong pananampalataya ng kasaganaan, proteksyon, at pag-ibig na nananatili. Hawakan ang katotohanan ito, hindi ka kailanman pinatawan ng sumpa, ikaw ay muling itinuro sa tamang landas. Ang mga kandila, ang mga panaginip, ang mga bulong, lahat sila ay gabay na dinala ka rito.
At ngayon, habang tumitibay ang apoy, inihahanda ng espiritu na ilantad ang huling pangitain, ang propesya ng susunod sa iyong tadhana. Ihanda ang iyong puso, Gemini. Nagkakahanay na muli ang mga bituin, at sa pagkakataong ito ang kwento ay magtatapos pabor sa iyo. Ang propesya. Gemini, halos maubos na ang kandila, at ang usok na umaakyat ngayon ay nagdadala ng iyong pangalan patungo sa langit. Kumpleto na ang ritual, napakawalan na ang nakaraan, at nagbago na magpakailanman ang enerhiya sa paligid mo. Ito na ang propesya, ang pahayag kung ano ang susunod para sa iyo, ang sulyap ng tadhana na bumubukas matapos ang lahat ng bagyo. Ipinapakita ng tarot ang muli, tanda na nagsasara ang mga siklo, at may mga bagong pagsisimula na sumusunod sa banal na ritmo. Ibinubulong ng espiritu, ang parehong landas na minsang sumira sa iyo ay ngayon magbibigay sa iyo ng biyaya. Ang lahat ng dati hindi malinaw ay nagsisimulang magkatugma. Ang mga pagtataksil, mga wakas, mga gabing walang tulog, hindi iyon basta-basta. Ito ay mga sagradong pag-aayos upang mailagay ka kung saan ang liwanag mo ay makikinang ng walang sagabal. Sa nalalapit na hinaharap, Gemini, mapapansin mo ang tatlong makapangyarihang pagbabago. Una, ang mga taong minsang nagduda sa iyo ay muling babanggit ng iyong pangalan, ngunit ngayon may paghanga at tahimik na pagsisisi. Ang enerhiyang ginamit nila upang pagtawanan ang iyong pananampalataya ay gagamitin na upang maunawaan ang iyong kapayapaan. Ganito gumagana ang espiritu, binabago nito ang sakit mo bilang salamin upang makita ng iba ang kanilang sariling refleksyon. Pangalawa, iaalok sa iyo ang isang bagong landas, isang landas na nagdadala ng parehong pangarap na minsan mong pinangarap, ngunit ngayon ay nakabatay sa katotohanan. Maaaring dumating ito bilang mensahe, isang pagkakataong pagkikita, o isang maliit na oportunidad na tila pamilyar. Huwag itong baliwalain. Madalas itago ng universo ang mga himala sa likod ng karaniwang sandali. Tandaan ang paniniwala ng mga Filipino, kapag biglang tumahimik ang hangin, may basbas ang kalikasan. Kapag biglang huminto ang hangin, nangangahulugan ito na pinagpapala ng kalikasan ang nagsisimula. Pangatlo, gagaling ang puso mo sa paraang kahanga-hanga. Hindi mo mararamdaman bigla na ako ay gumaling. Sa halip, isang araw, mapapansin mo na ang alaala ay hindi na sumasakit, ang pangalan ay hindi na nagdudulot ng kirot, at ang iyong ngiti ay tunay na muling naramdaman. Iyon ang banal na paggaling, banayad, hindi nakikita, at kumpleto. Ipinapakita ng espiritu ang balanse, katotohanan, pagpapanumbalik. Ito ang karma na ibinabalik ang sayo na nararapat, kapayapaan, dangal, at banal na pabor. Ang mga nagsinungaling ay magsasabi ng katotohanan kahit pa sa sarili lamang. Ang mga nag-abandona sa iyo ay mararamdaman na ngayon ang bigat ng kanilang sariling katahimikan. Ngunit Gemini, hindi mo kailangang panoorin ang kanilang pagbagsak, sa halip umangat ka rito. Sabi ng espiritu, hindi mo kailangang patunayan na ikaw ay pinili. Ang iyong kapayapaan ay sapat na patunay. Sa Filipino spirituality, kapag ang kandila ay ganap na naubos ng walang usok, nangangahulugan ito na natupad na ang panalangin. Kaya kung ginawa mo ang iyong ritual at ang apoy ay dahan-dahang naglaho, ngumiti, dahil ito ay tanda na tinanggap ng langit ang iyong tadhana. Ngayon, lumilitaw ang bagong simula sa pag-ibig at damdamin. Ipinapakita ng espiritu na may isang taong para sa iyo ang papalapit, hindi bilang pagsubok, kundi bilang biyaya. Agad nilang makikilala ang liwanag mo. Magdadala sila ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Mapapansin mo ang sarili mo nang hindi na kailangang ipaliwanag. Ang susunod na pag-ibig ay hindi ka malilito, ito ay magbibigay ng ginhawa. Ngunit paalala ng espiritu, bago tanggapin ang biyayang ito, patuloy na protektahan ang iyong enerhiya. Palibutan ang sarili ng katahimikan. Manalangin gamit ang asin at tubig sa tabi ng iyong kama, isang tradisyong Filipino na sumisipsip ng negatibidad sa mga panaginip. Palitan ang tubig bawat umaga at bulong, nililinis ko ang hindi akin. Habang bumubukas ang hinaharap, maaari kang makaranas ng mga palatandaan, puting balahibo, halimuyak ng rosa sa hangin, banayad na lamig kahit walang simoy. Ito ay pahiwatig ng langit, paalala na ang iyong mga ninuno ay kasama mo, tinitiyak na walang pinsala ang makakarating sa iyong landas. At sa wakas, ang huling card. Pagkumpleto. Tagumpay. Pag-angat. Ito ay kumpirmasyon ng universo na ang iyong kwento ay nakumpleto na ang siklo. Natutunan ang aral, nabayaran ang karma, at muling isinilang ang puso. Papasok ka sa yugto kung saan ang intuition mo ang magiging gabay at ang kapayapaan mo ang magiging sandata.
Gemini, malinaw ang propesya ng espiritu. Mag-aangat ka ng tahimik ngunit makapangyarihan. Mas malakas ang sinasabi ng katahimikan mo kaysa anumang paghingi ng tawad. Ang glow mo ay magiging hustisya mo. Sa mga darating na gabi, kapag tumingin ka sa langit at napansin ang kumikislap na mga bituin, alamin na isa sa mga ito ay kumikindat para sa iyo, tanda mula sa langit na ang iyong tadhana ay muling isinulat sa ginto. Ang dati mong wakas ay ngayoy paggising. Ang dati mong sakit ay ngayoy propesya. At kaya, isinasara ng universo ang kabanatang ito na may sagradong katotohanan. Ang nawalan sila ay ngayon ang pinoprotektahan ng langit. Ngayon, Gemini, huminga ng malalim. Ang hinaharap ay iyon na at matagal na itong hinihintay para sa iyo. Gemini, ito ang sandali kung saan ang lahat ng iyong pinagdaanan, bawat luha, bawat panalangin, bawat tanong na hindi nasagot, ay sa wakas ay nagkakaroon ng kahulugan. Nagsara na ang siklo at ngayon, ganap na bumabalik ang liwanag sa iyo. Bulong ng espiritu ng banayad, hindi ka kailanman nilalayon na manatiling wasak. Ikaw ay nilalayon upang magbago. Ang sakit na minsang nagpatahimik sa iyo ay ngayoy naging iyong kapangyarihan. Bawat gabing walang tulog ay nagpatibay sa lakas na dala mo ngayon. Hindi ka na ang taong minsang humihingi na maintindihan, ikaw na ngayon ang nakatayo sa banal na kaayusan, matatag at hindi mapipigilan. Sa paniniwala ng mga Filipino, kapag sumikat ang bukang liwayway at unang liwanag ay tumama sa bintana mo, ito ay sumisimbolo ng muling pagsilang, pangakong hindi kailanman magwawagi ang dilim. Iyan ang ipinapakita ng iyong paglalakbay, Gemini. Tapos na ang gabi ng iyong kalungkutan. Ang araw ay sumisikat, at kasabay nito ay dumarating ang mga biyaya na hindi na muling lilipas sa iyong mga kamay. Hindi mo na hinahabol ang mga palatandaan, ikaw na ang palatandaan. Ang enerhiyang dala mo ngayon ay nagpapagaling sa iba sa simpleng pag-iral mo. Nasaksihan ng universo ang iyong pagtitiis, iyong habag, at iyong pananampalataya, at ngayon, ginagantimpalaan ka nito ng kapayapaang hindi na maaaring agawin. Ulitin ang mga salitang ito ng malakas, Gemini, at hayaang umalingaw ang iyong tinig sa enerhiya ng sandaling ito. Ipinapalaya ko ang sumakit sa akin. Pinapatawad ko ang nagwasak sa akin. Tinatanggap ko ang para sa akin. Ako ay ginagabayan. Ako ay minamahal. Ako ay malaya. Habang binibigkas mo ang pahayag na ito, isipin ang gintong liwanag na pumapalibot sa iyong katawan, kalmado, matatag, at walang hanggan. Iyon ang liwanag ng iyong mga ninuno, ang iyong mga anghel, at ng iyong mataas na sarili na nagsasanib sa iisang katotohanan, hindi ka kailanman aral, ikaw ay palaging banal na mensahe. Gemini, naway mapuno ang landas mo sa hinaharap ng kalinawan, proteksyon, at kasaganaan. Ang mga bituin ay umuyuko sa iyong lakas, at ang tadhana ay sumusunod lamang sa direksyon na itinakda mo.